Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel. So for today's video mga ka-farmers, ay share ko po sa inyo kung paano tayo nakapagbenta ng mahal na fatteners at magbibigay din ako ng update sa ating babuyan mga ka-farmers. Dahil meron po tayong experience ngayon na medyo kaunting problema mga ka-farmers, pero okay lang naman siya, masusolve din natin to. So ngayon mga ka-farmers, gusto ko pong i-share sa inyo na kahapon nakapagbenta na po ako ng 2 fatteners. So yung dito sa tig 5,000 ko mga ka-farmers at yung isa na tag 8,000. So, ayan mga ka-farmers, na makikita nyo, dati 3 po sila pero ngayon 2 na lang po. Kasi naibenta na natin yung isa. 5,000 po yung bili ng isa mga ka-farmers. So, medyo malaki-laki din ang ating profit mga ka-farmers dahil kaunti pa naman po yung napapakain natin na starter sa kanila. Dahil nabili natin sila last October 25, din naibenta natin sila kahapon, November 27. So, mga 1 month po yung pagpapakain natin mga ka-farmers at naibenta ko po ng 5,000. Then, yung isa dito, ayan, dito wala ng laman mga ka-farmers dahil inilipat namin ang aming baboy. Isa na lang ang naiwan mga ka-farmers dahil kahapon naibenta po natin yung isa. So, yung may dots nito mga ka-farmers, merong isa dito na dotted, yun yung naibenta natin ng 8,000. So, buhay po siya na binili mga ka-farmers at in-estimate lang po. Nasa 38 to 40 kilos na siguro yun mga ka-farmers at 8,000 din yung benta natin. So, dahil mahal ang baboy ngayon, kaya medyo mataas-taas din yung nagiging kita natin mga ka-farmers. Then, kung sa maalala nyo po mga ka-farmers, nabili ko lang po ang big na ito na 1,600 po ang bawat isa. Ngunit ngayon mga ka-farmers, dahil dito sobrang lamig at sobrang init din, kaya basa yung dumi ng ating baboy or na-overfeed lang siguro siya mga ka-farmers. Ayan, basang-basa po talaga. So, kailangan nating i-adjust ang kanyang pagkain or mamaya mga ka-farmers, lilinisin po natin ang kanyang kulungan. So, ayan. Para pa siyang giniginaw mga ka-farmers. Iba kasi talaga ang panahon dito ngayon. Ito, nilinisan namin dahil akala ko mga ka-farmers, mamayang gabi, merong makapag-deliver sa akin ng 6 na biik. Pero, kinakancel ko dahil hindi kami nagkasundo sa presyo. Sapagkat yun na sana ang price na napagkasunduan namin mga ka-farmers. Pero, kanina, nag-chat sa akin na mali daw yung pagka-price niya sa kanyang mga biik. So, sabi ko, pass lang muna. Maghahanap na lang ako ng iba mga ka-farmers, which is masasabi ko na yung worth it naman. So, ayan mga ka-farmers. Nilalagyan po natin ng dahon ng saging. Ganito kasi kami dito sa amin mga ka-farmers, kapag ang mga baboy namin ay malalaki na, hindi kami agad magbigay ng antibiotic. So, binibigyan pa namin yan ng mga dahon-dahon hanggang sa ma-okay po yung dumi nila. Pero first thing talagang ginagawa namin mga ka-farmers kapag basa ang dumi ng mga baboy, ay nire-reduce po namin ang kanilang pakain. Ngayon sa aming tubig mga ka-farmers, iwan ko lang kung ito rin ba ay isang cause sa kanilang pagtatai dahil yung tubig namin dito hindi siya clear. So ano ba yan sa Tagalog mga ka-farmers? So hindi siya clear, parang may mga lupa siya na nakahalo mga ka-farmers. So isa din siguro yan dahil iyan ang iniinom ng aming mga baboy. So probably isa po yan sa cause na basa yung dumi nila. Pero let's see mga ka-farmers dahil pag yan, for sure, bacteria lang po ang cause niyan. So, mag-inject na talaga kami ng antibiotic. Kahapon, ito, basa din ang dumi. Pero ngayon, okay na mga ka-farmers, wala nang basang dumi. So, ayan. Yung andito na lang. So, ngayon, kaunti lang ang ibibigay ko munang pagkain sa kanya at i-dry feed ko siya. Medyo lonely na siya mga ka-farmers dahil nag-iisa na siya. Unlike dati, meron siyang kasama sa kulungan at mag-aagawan talaga sila sa pagkain. So, ayan, kawawa. Pero sige lang kasi naibenta na naman yung isa. Ito mga ka-farmers, kung hindi ko siya maibenta na buhay, ibibenta ko po siya sa December 24, kakarnihin na lang po.
So, ayan po yung plano natin. So, yan po ang ginagawa ko dito sa aming babuyan ngayon mga ka-farmers. Actually, itong technique mga ka-farmers kung saan pwede kong ibenta ang aking mga baboy na panglitsunin or kung merong bibilin na buhay mga ka-farmers na hindi yung mga taga-palengke, ibebenta ko po para medyo mas mataas naman yung magiging kita ko. Unlike sa palengke na mahal nga yung presyo ng live weight mga ka-farmers, pero kadalasan kasi naluloko tayo sa timbangan. So, para sa ating mga ibang ka-farmers, kung meron kayong mga baboy, pwede pong ganito yung gagawin ninyo. Dati kasi, meron ako mga fatteners, pero hinihintay ko talaga mga ka-farmers na aabot yung time na harvest nila nasa 3.5 to 4 months. Pero the same story lang naman din mga ka-farmers dahil kahit naaabot siya ng 3.5 to 4 months, of course, palagi tayong nagpapakain para bumibigat sila. Kahit na ibenta natin sila ng mas bata pa sa 3.5 to 4 months, like binibenta natin ng 2 months, 2.5 months. So, the same pa rin mga ka-farmers, mas malalaki nga yung kita natin sa ganun. At yan lang po muna mga ka-farmers ang may bibigay kong update sa aming babuyan. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Huwag niyo din pong kalimutan na mag-like, comment at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Thank you for watching! Happy farming! Bye-bye!